kung alam mo na nasa number 38 nakatira si Rizal noon, kung titingnan mo yung mga building ngayon, nawawala yung 38. Nanalo ng loterya sa Espanya. Kaya si Dr. Jose Rizal, gambler pala rin. Ako sa buhay namin. He was a man. He liked girls, beautiful girls, of course. Ang Eiffel Tower ay isa sa pinakakilalang tanawin sa buong daigdig. Naging tatak na nga ito ng Paris, France. Mula nang maituyo ito, mahigit 100 taon na ang nakararaan. Milyong-milyong tao na ang nakabisita sa Eiffel Tower. Pero alam niyo bang isa sa mga unang tao na silayan ng Eiffel ay ang Pilipinong si Jose Rizal? Sa Paris nakatira ang binatang si Rizal noong 1889, kung kailan ibinukas sa publiko ang Eiffel Tower, ang pinakamataas na istruktura sa buong mundo ng mga panahong yon. Tiyak manghang-mangha rin si Rizal gaya ko sa tanawing ito. Kasing tayo kasi marahil ng Eiffel ang mga pangarap niya noon para sa Pilipinas. Nagpunta si Rizal dito sa Europa, hindi lang para maging manunulat, doktor, aktivista, pero para maging isang turista rin. Sa Paris at maging sa buong Europa, napapangalaga ang mabuti ang mga lumang gusali, kasama na ang mga tinuluyan ni Rizal. Kaya tila mas madaling isipin dito na ang ating pambansang bayani ay naging tunay na tao. Pagsapit ng dilim, naging mas kabigha-bighani pa ang syudad, lalo na ang Eiffel Tower. Sa una naming gabi sa Paris, naghanap kami ng matutuluyang hotel. Sinamahan kami ni Jean-Paul Verstraeten o JP, isang European na tagahanga ni Rizal. What did Rizal do in Paris? A lot. Writing. First time I went to Paris is only to visit political observing. Boy, he found out several things. Still straight, yeah. You see there where the train is passing there. That is the tram. We go right. I have to go there. Yeah, you have to go there, yeah. At the right side of the building, Magenta. It still exists. Ito ang Hotel de Paris. Ito yung unang hotel na tinirhan ni Rizal nung dumating siya rito sa Paris. Simula pa noong panahon ni Rizal, sari-saring tao na ang nahimok bumisita at manirahan sa Paris. Algeria and Bangladesh. Yes. Wonderful international hotel again. And he's Belgian, Yeah. and Rizal, and we are Filipino. Yes. So You come from French Russia. people. No French. Oh, many tourists come in our hotel. Is it possible to stay in the room of Jose Rizal? Vous connaissez la chambre de José Rizal où il était. Ça fait plus de 100 ans. Why? No, Je sais pas, presque c'est propriétaire. it's too long time ago.
Mura raw sa Hotel de Paris, kaya dito tumuloy si Rizal. Ngunit maaring nagustuhan din niya ang maganda nitong pwesto. Matagal na panahon na ang nakalipas mula nung tumira rito ang ating pambansang bayani. Pero singtibay ng struktura ng hotel na ito ang naging alaala niya sa ating mga Pilipino. Matagal ko nang iniisip kung ano nga ba talaga ang naging impluensya ni Rizal sa ating mga Pilipino. Kung ang pagkatao niya ang tunay na batayan ng bawat isa sa atin, mas maunlad na siguro tayo ngayon. Ngunit marahil, hindi lang kasi natin siya lubos na kilala. Kaya ko rin siguro hinanap si Rizal sa Europa, kung saan hindi siya bayani o Diyos. 28 anyos lang si Rizal nang una niyang makita ang Eiffel Tower. Kung tutuusin, isa lang siyang overseas Filipino noon na may natatanging pagmamahal para sa inang bayan. Ngayong gabi, sabay-sabay nating tuklasin ang pagbubuhay binata ni Jose Rizal dito sa Europa. Ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness. Mula sa Hotel de Paris, kung saan kami tumuloy, konting lakad lang makikita na ang isa pang atraksyon na nagbukas noong nandito si Rizal. Ang Moulin Rouge ay sumikat sa buong Europa dahil sa mga makukulay nitong palabas. Frills and flowing skirts are lifted to show the young dancers' legs and reveal their panties. Dinayo ng mga kalalakihan mula sa iba't ibang bansa ang Moulin Rouge. Tsak daw na hindi nagpahuli ang Pinoy na si Jose Rizal. Hindi na natin dapat itanong sa kanya yun. Sigurado, pinanood niya yun. Oy, marami siyang pinuntahan, hindi nakasulat. Gusto rin sana naming manood ng Moulin Rouge. Kaya lang 130 euros o halos 10,000 piso ang entrance fee. Kaya sa halip ng mga showgirls, ito lang ang nakita namin. The Petit Chevaux du Moulin Rouge. Mga maliliit na kabayo ng Moulin Rouge. But I put myself next Buti na lang walang entrance fee sa mga sumunod naming pinuntahan. Sa 8 taon ni Rizal sa Europa, palipat-lipat siya ng tirahan. He came back from London. He came to the House of Valentin residence of Valentin Ventura, which is this one here. He arrived on July 12, 1889, and he stayed here up to January 5, 1890. And what is it now? Now, in the residences, some doctors practicing, quite some doctors. Dating pag-aari ni Valentin Ventura, isa sa mga may kayang kaibigan ni Rizal, ang building na ito. Bagamat wala nang nakatirang Pinoy dito ngayon, may mga Pilipino pa rin daw na napapasyal paminsan-minsan. Ici, sonner à la porte pour demander. Yeah, she says many times they come to ring here to ask information. You're busy with your national hero, with retracing something. That's what she likes very much. You don't drop your national hero just. Umayo si Rizal sa Paris upang mag-aral ng medisina. Dito rin nagmula ang mga makabagong filosofiya, kaugnay ng mga karapatang pantao na nais ipaabot ni Rizal sa kanyang mga kababayan. Pero naaliw din siya sa mga pasyalan, liham ni Rizal sa kanyang mga magulang. Dito ang tao ay isa lamang langgam. May mga kalsadang tila walang katapusan. Ngunit tuwid, malawak at maayos ang pagkakalatag. Nagkalat ang mga tindahan. Walking city ito eh. Kaya rin siguro gustong tumira dito ni Rizal. Hindi siya gumagasa sa transpo. Pwede niya lakarin yung buong city. Of course, it's a city of lovers, katulad ng magshota na yon.
Itong magandang babae dito sa gitna ay si Nelly Busted. Sa Paris niligawan ni Rizal at muntik nang pakasalan si Nelly Busted, mistisang Pinay at Inglaterra. Karibal pa niya noon si Antonio Luna na naging general sa Pilipinas. May hilig din si Antonio kay Nelly, tapos si Jose Rizal gusto din kay Nelly. So kunyari nag-sparring sila sa sword para malaman kung sino yung mas magaling para magligaw kay Nelly. Kung sinong may karapatan. To the Filipino painters. Homage means honor. Nagkikita-kita ang tatlo dito sa studio apartment ng kapatid ni Antonio, ang pintor na si Juan Luna, na matalik na kaibigan ni Rizal. Dito itinayo ng magkaibigan ang Kidlat Club, social group para sa mga Pinoy sa Paris. Ito ang naging Indios Bravos na may mas politikal na pakay. Kaya sila naka-costume dahil si Luna hindi makabayad ng mga models. Ang kinukuha niya, mga kaibigan niya. So, kaya naka-turban si Rizal, siguro for a painting na ginawa niya na may turban ng babae or something. So, best na yung mga, pati lahat sila naka-costume dahil doon. Hanggang ngayon, tirahan pa rin ito ng mga artist kagaya ni Madame Eva Leboeuf, na 64 na taon na rito. Qui était artiste peintre qui peignait ça. Her adoption mother was the one painting this. So her adoption mother was staying here already a long time. So most probably from the time of Rizal. Ito yung gusto ng mga artist, itong natural light, no, na pumapasok galing dyan sa mga bintana at salamin sa taas. At pinupuno itong buong bahay, no, ng soft light. Yun din siguro yung isang attraction sa katulad ni Juan Luna. Siyempre alam naman natin na si Jose Rizal ay isang artist din. Halos wala raw ipinagbago ang lugar. This was originally the kitchen, as you still know, and here beside where she made her bathroom was a bodega, a small bodega. Where was the bathroom in Rizal's time? Je l'ai vu se laver dans un bol. Un bol. Vous savez ce que c'est? And the only way they took a bath is in this kind of bowl here. And just like this, that's how they wash. There was no bathroom. So, How about toilet? Obligé de sortir pour aller au WC. The people were obliged to go outside to go to the comfort room. There was one outside, only one. Ngunit hindi puro barkada at good time lang ang inintindi ni Rizal sa Paris. Doktor na si Rizal nang tumira sa Paris. Nag-training siya sa tanyag na ophthalmologist na si Dr. Louis de Viker. Nais kasi ni Rizal na gamutin ang mga mata ng kanyang ina. Bonjour. Maybe that's why Rizal stayed here. Non, me filmez pas, c'est bon. Vous avez une autorisation pour filmer? Non, c'est parce que c'est la télévision philippine pour la Hindi na pala ito klinika, kundi isa ng art school. Kaya't hindi mga doktor ang inabutan namin. You're a student in this school? No, it's finished now. Oh, finished now. You're an artist? Designer. Oh, designer. Okay. Did you know that our national hero also trained in that building? C'est qui votre héros national? José Rizal, Ah, The Philippines. héros national des Philippines. ah oui, oui, c'est marqué. Il y a Oui, une c'est plaque. marqué, oui. C'est pour ça. D'accord. Non, je connaissais pas très bien. Bon. Merci. Au revoir. They know about the plaque, but not about Rizal. Okay. So we have plenty of work in France. Hindi katulad ng mga nakilala naming Pranses, si Jean-Paul Verstraeten, tubong Belgium, ay matagal nang pinag-aaralan ang buhay ni Jose Rizal. Ang puso ko Pilipino, pusong Pinoy talaga. So the Philippines for me is the most beautiful country in the world. And this I mean from the bottom of my heart. We live on the 4th floor. Si Jean-Paul o JP, ang isa sa mga nagpupursiging malagyan ng memorial plaque ang bawat lugar na pinuntahan ni Rizal. Kabilang na ang plazang ito. Sie kennen José Rizal. Kennen Sie José Rizal? Kennen Sie? Nein. No? Dat is een Filipijnse national hero. You've never heard of a No. Never heard, in Austin never heard. Never heard. He's from Austria. Place Maubeuge aussi. Non, c'est la place José Rizal ici. Comment? C'est le nom de cette place? No. Okay. Nobody we ask if they know the name of this place can answer us.
Ah oui, oui, c'est là-bas. Ça, c'est quoi? Ça, c'est place José Rizal. Ça, c'est le place José. Voilà, place José Oui, Rizal. c'est le héros national des Philippines. Oui. Ok, merci. Je vous en prie. Allez, au revoir. Courage. Salut. Really have to inform the French people about Rizal. Isang dekada nang ipinapalaganap ni JP ang interes tungkol kay Rizal, pero tila marami pa siyang dapat gawin bago masabing tagumpay ang kanyang misyon. Hindi lang dito, sa Paris. Nasa concert ako sa Belgium nang may nagpakilala sa akin. Howie, pleased to meet you. Sir John Paul Verstappen of the Knights of the Rizal. Oh, we're very honored to meet you. We wanted... Another Belgian, ang puso ko Pilipino po. Puso Pilipino. But you're... Gusto niya raw makipagkwentuhan tungkol sa isang Pilipinong matagal nang patay. What is this? That's all over where Rizal stayed and worked and lived in Europe. So it took me, I think, more than 2 years to go all over. This is some stories from... Mahigit 20 taong nanirahan sa Pilipinas si Jean Paul Verstraeten o JP. Ilang taon siya sa Culion, Palawan para tumulong sa mga leproso. Naging kasapi rin siya ng Knights of Rizal. Dito nagsimula ang interes niya sa ating pambansang bayani. He started with everything and he learned by doing it. Pagbalik niya sa Belgium, nilipot ni JP ang Europa para ituloy ang research tungkol kay Rizal at maipakilala ang ating bayani sa iba pang Europeans. Hindi lang mga tinirahan ni Rizal ang sinaliksik ni JP, kundi pati na ang love life ng binata. Kasama na ang chismis na si Adolf Hitler ay anak daw ni Rizal. When people told me that Rizal was Hitler was the son of Rizal, I checked right away, I did research, but when we see when Hitler was born and we deduct 9 months, it's impossible because Rizal was never there around. Kung si Rizal nakailang girlfriends daw na European, si JP naman ay umibig at nagpakasal sa Pilipinang si Tess Aquino. Minsan naiinis talaga ako. Naiinis talaga ako lagi siyang naka-Rizal. Tapos yung mga second year o naka-adjust ako kasi kahit naman siya saan magpunta, kung saan nagpunta si Rizal, kasama ako pumupunta rin. Sometimes she asked me if I love Rizal more than her, but because I spent a lot of time. It's every day it's Rizal, every day. Yeah. Every afternoon yun, kasama ang wife, dadalhin sa cafe. Yes, ako dadalhin niyo sa cafe, iinom ng beer. No, I really don't like that way. Kaya mas gusto ko kasi minsan ako curious din ako. Nagbabasa rin ako kasi sabi ko bakit kasi normal 'di ba kahit ikaw siguro hindi mo rin alam ang marami sa kay Rizal 'di ba? Ako hindi ko rin alam. Marami rin nagtatanong, bakit mas interesado yan kaysa sa Pilipino? Ewan ko, sabi ko ganun talaga siya. Kahit ako tinatanong ko din siya basta sabi niya gusto niya talaga si Rizal. Marami siyang ginawa sa Pilipino na talagang dapat lang nagawin ng Pilipino. Kahit 6 na taon nang hindi nakakauwi sina Tess at JP, hindi pa rin sila nakalilimot sa atin. Saan dadalhin itong mga It's like a flea market. Sa Philippines, iaan namin kung... We check everything first, huh? Maraming nagbibigay sa amin dito. Areas where the people really need it. Parating bukas ang bodega ng mag-asawa. Malaya nakapapasok ang mga nais mag-iwan ng mga donasyon. Bukod sa Hasselt na hometown ni JP, may mga lugar pa sa Belgium na nagbibigay pugay kay Rizal. Sa siyudad ng Ghent natapos at napaimprenta ni Rizal ang pangalawa niyang nobela, ang El Filibusterismo. Ang Fili at ang kanyang Noli Me Tangere ang nag-udyok sa mga Pilipino magrevolusyon laban sa mga Kastila. Kasama ang iba naming kaibigang Belgian, nahanap namin ang dating imprenta.
You have any knowledge that this was a printing press before? Long time ago, yeah. But people still remember that. Yeah. Kung saan naalala namin na bukod sa libro, minsan ding nahilig si Rizal sa halaman. Maybe you should ask Katrine. Ang murang boarding house noon ni Rizal, tindahan na. Ibang-iba na ngayon. Nandito sa baba, tindahan na ng pantit bra. I didn't know in the front when I'm coming here that this building was historical. No, I didn't. Mas nahirapan naman kami maghanap kay Rizal dito sa Brussels, ang kabisera ng Belgium. 2 beses tumira si Rizal sa number 38, Rue de Champagne. Kung alam mo na nasa number 38 nakatira si Rizal noon, kung titignan mo yung mga building ngayon, 36, tas 40 na kaagad, nawawala yung 38. Ayon sa ilan, na-demolish na ang number 38, pero hindi kumbinsido si JP. Sa archives ng Brussels, inimbestigahan namin ang lumang boarding house. Nakita namin ang aktual na sinulat ni Rizal na magrehistro siya rito sa Belgium noong 1890. It contains quite a lot of information about Rizal. Yes. His profession, the date he arrived, the place where he came from, and then where he went after he moved away. He was a foreigner who came from Calamba, in fact. Stage number. Nabago lang pala ang numero ng boarding house. Ang dating 38, naging 42. So how long did he... Nakita nga namin ang number 42, Rue de Champagne, sa kanto, kung saan hindi lang isang beses tumira si Rizal. Did he have a love life here in Brussels? There's many times mentioned that he had an affair with Suzanne. But Suzanne Jacobi, as we can see in many of the books, who is mentioned as being his girlfriend, she was more than 40 years old, so it could have been his mother. But in the same house was little niece staying, Suzanne Till. She was only 18. Liham ng 18 anyos na si Suzanne Till kay Jose Rizal. There will never be any home in which you are so loved as in that in Brussels. So, you little bad boy, hurry up and come back. Bakit kaya niya tinawag na little bad boy ang ating Rizal? Sa lahat ng mga kilalang naging kasintahan ni Rizal, si Suzanne Till lang ang walang litrato. At hanggang ngayon, hindi pa nakikita ang mga liham ni Rizal sa kanya. Samantala, nagtatatag pa rin si JP ng mga panibagong chapter ng Knights of Rizal. Sa The Hague sa Holland, mga ilang dosena ang dumating para sumali. We see that even the Universal Declaration of Human Rights is based on Rizal thoughts. Mga mambabatas, doktor, abogado, misyonaryo, may boxing promoter at opera singer pa rito. Lahat sila taga-Holland. Nagpapatunay ng ating bayani ay hindi lang para sa mga Pilipino. Maraming lugar na binisita si Jose Rizal sa loob at labas ng Pilipinas. Ngunit ni minsan, di siya napasyal sa bundok ng Mount Arayat sa Pampanga. Pero hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin ang espiritu ni Rizal dito. Dito tayo para magbigay galang sa ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal. At tayo'y nasisiyahan dahil bagamat karamihan ng Pilipino ay paminsan-minsan lang naaalala si Dr. Rizal, kayo araw-araw. Ang mga Rizalista ay naniniwalang higit pa sa bayani, si Rizal ay Diyos at tagapagligtas. Ayon pa sa ilang scholar, siya nga raw ang Tagalog na Kristo. Kulto ang tingin ng iba sa kanila.
Pero sa akin, ang pinagkaiba lang nila sa Katolisismo ay Pilipino ang sinasamba nila. Ang grupong ito ay itinatag ng babaeng tinatawag na Inang Sinukuan. Siya raw si Rizal na nagkatawaang tao. At tulad nga ng mga sinasaniban umano ng Santo Niño, si Rizal daw ay nakapagsasalita sa pamamagitan niya. Kahit matagal nang yumao, tapat pa rin kay Inang Sinukuan ang mga tagasunod niya. Kung daigdig, maliliwanagan, lalabas ngayon yan, itong The Triumph of Science Over Death. Ang Biblia nila ay ang mga nobela ni Rizal, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Naalala niya yung buhay niya para sa bayan. Diyan nakita natin talaga, lubos ang pagmamahal niya sa bayan. Bakit importante yan sa inyo? Ha? Bakit importante? Hindi man lahat ay interesado o handang maging Rizalista. Hindi maikakailang mahalaga ang mensaheng nais nilang ipahatid sa atin. Naan nila'y galing kay Rizal. Kailangang maniwala tayo sa ating sarili at hindi dapat umasa sa mga dayuhan. Sa ngayon ay matatanda na ang mga miyembro ng grupo at tila hindi na rin kumakapal ang dami nila. Masasabing bilang na nga marahil ang mga araw nila. Kung hirap sa pagpapalaganap ng mga ideya ni Rizal ang mga Rizalista sa Pilipinas, tila lalo pang mas mahirap ang mithiin ng banyagang si J.P. Verstraeten. 3 passenger. Pero ika nga, kung may tiyaga, may nilaga. Kamakailan ay bumalik sa Pilipinas si JP upang tumanggap ng isang natatanging parangal. Jean-Paul Verstraeten. Matapos ituon ng mahigit 10 taon kay Rizal at sa Pilipinas, pinarangalan si JP sa palasyo ng Malacanang sa mismong lugar kung saan ipinag-utos ng mga Kastila ang pagpatay kay Rizal. The Belgian Rizal. Ito na nga ang tinawag sa kanya ng dating Pangulong Ramos. Habang nasa Pilipinas, si JP naman ang ipinasyal namin. Ito. Bakit ni Pasyano to? Aha. Sino si Pasyano? Kapatid po ni Jose Rizal. Okay. Dila na namin siya sa tahanan ni Pasiano, ang nakatatandang kapatid ni Jose Rizal. Ngayon lang magkakaroon ng pagkakataon si JP na makakilala ng mga kamag-anak ng kanyang idolo. Don Pasiano Rizal Mercado Yalonza. Marami ang nagsasabing kung hindi dahil kay Pasiano, walang Jose Rizal. Siya ang nagmulat sa batang kapatid sa pang-aabuso ng mga Kastila sa Pilipino. Si Pasiano rin ang nagpaaral kay Rizal sa Europa. Masayang-masaya siya. Ganyan yan. Kasi, ayan, nakita niya maraming about Rizal and the relatives of Rizal, of course. Natataranta ba? Happy. Anyway, why don't you all sign, please? Lalo pang natuwa si JP na makakwentuhan na niya si Francisco Rizal Lopez, apo ni Pasiano. 17 anyos na si Francisco nang pumanaw ang kanyang lolo Pasiano. Welcome. Traveled to all the places. Dr. Jose Rizal was in stayed and worked in Europe. I traced his footsteps. Heidelberg, Wilhelmsfeld, Leipzig, Yes. Berlin. Yes. Kahit Diyos ang turing ng iba kay Rizal, si Lolo Francisco ang pruweba na ang ating bayani ay naging tunay na tao. 71 taon na si Lolo Francisco. Isang tao na marunong, hindi mo maaring ipreso. Sa dapitan, gumawa siya ng waterworks. Dino mo isang tao, doktor, na poeta, tapos magiging ininyero, makagawa ng waterworks. Tapos, nakagawa ng modern farm, o organic farm. Walang synthetic fertilizer. O nakatayo ng eskwela. School, yeah. Bakit siya nakakuha ng farm? May istorya pa yan. Nanalo ng loterya sa Espanya. Kaya si Dr. Jose Rizal, gambler pala rin. Magkaroon ng tagumpay. Hindi pwede Maski yan. mga sinulat ni Rizal ay memoryado niya. Noong ako bata, natatandaan ko, sasabihin ng aking magulang sa akin, wala kang ginagawa.
kunin mo yung Miretiro, sauluhin mo. 28 stanzas. To me, this Miretiro is one of the best poem of Dr. Jose Rizal. 28 stanzas depicting the life that he led in Dapitan. Oh. Meron kayo ano? Ha? Meron kayo retiro ngayon? Dito. Mababa. Nasa sa ulo ko. Meron. Aventurosa playa de fina y suave arena, y al pie de una montaña cubierta de verdón, planté mi choza bajo el borde de la amena, buscando de los bosques en la quietud serena, reposo mi cerebro, silencio mi dolor. Ano ibig sabihin nun? Sa pamamagitan daw ng playa, ng Dapitan, tinayo niya yung kanyang maliit na bahay na pawid para daw siya magpahinga. Magkaroon siya ng damdamin na mahusay sa kanyang isipan at sa kanyang puso. At hindi lang si JP ang nisiyahan sa pagkakataong ito. Nakatakot-takot ang research niya doon sa kamag-anak namin. Nagugulat ako, isang banyaga, natira dito, nagsilbi sa mga tao. Pagkatapos mga Pilipino, kung ano namang kalukuhan ginagawa. I'm the great-great-great-grandniece of Jose Rizal. So, I mean, I'm very proud of my heritage, even though I live abroad. I do think it's amazing that someone who hasn't been born in the Philippines knows so much about, our national hero, and I think that's an example for everyone. White chocolates, real chocolates from Belgium for you. Oh, the Dunkenshire. No problem, sir. With pleasure. His relatives are still thinking the way he did, because they keep on saying all the time, we need education, just as Rizal did. We are so rich in the Philippines, but we need education, we have to develop it. Wonderful experience today. Wonderful. Thank you so much for everything. Higit pa sa kwentuhan na naganap sa bahay ni Pasiano, sa pamamagitan ng kanyang mga apo, muling na ipamahagi ng pamilya ang mga alaalang iniwan ng kanilang lolo Rizal. Mga kwentong babaunin naman ni JP, dagdag sandata sa kanyang patuloy na pagsasabuhay at pagpapaalala sa kagalingan at katatagan ng bayani ng ating bayan. Kung saan-saan siya makikita, pero iilan na lang siguro sa atin ang nakakakilala pa talaga sa kanya. Kaya naman maski rito, tuloy ang pagpupursige ni JP. I would like to officially donate to the municipality of Calatagan the bust of our national hero, Dr. Jose Rizal. Nadiskubre niyang sa bayan mismo ng misis niya, ang Calatagan sa Batangas, walang palatandaan ni Rizal. Calatagan has the only town in the Philippines without Dr. Jose Rizal. Dala rin nila ni Tess ang mga bigay ng kapitbahay sa Belgium. Morning. Madalas si Rizal ay isang kurso lang sa high school o kolehiyo na kung minsan ay nakakasawa ng pag-aralan. Pero si JP patuloy na nakakahanap ng dahilan at paraan upang buhayin ang diwa ng ating pambansang bayani.
Para sa marami sa atin, si Rizal ay monumento lang. Sa Europa, nakilala namin ang Rizal na wala sa pedestal. Dayong namangha at nangulila. Binatang umibig at nabigo. Isang Pilipinong hindi pala masyadong naiiba sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness. Is it a sin? Is it a crime? Loving you, dear, like I do? If it's a crime, then I'm guilty of loving you. Maybe I'm wrong, dreaming of you, dreaming the lonely night through. If it's a crime, then I'm guilty of dreaming of you. What can I do? What can I say after I've taken the blame? You say you're through, you'll go your way, but I'll always feel just the same. Maybe I'm right, maybe I'm wrong, loving you, dear, like I do. If it's a crime, then I'm guilty of loving. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.